Magandang araw po mga ka-Agri-Vibes. Dito na naman tayo sa ating main farm, no? Dito sa may Sampaloc, Quezon. Ano? So, ang isa sa mga trabaho natin today ay continue ang pagdi-deploy natin ng ating DYI na drip irrigation. Yan. So, ito po ang aming ginawa ni Kuya Jong. Nag-install po tayo ng mga recycled na mga plastic na bote. No? Yan. Ganyan po ang itsura niya. No? Hanggang doon na po yan sa may dulo. Ano. So medyo marami rin tayong kailangan and yung initial nating mga nakuha. No? Shoutout lang po sa ating isang magiting na humilingon sa pangalang Dr. Robert Jesus. Yan. Marami-rami po siyang naibigay sa atin dahil po sa tulong ng kanyang baby. Yun. So ito po ay naisip namin gawin for several reasons. Unang-una, kasi nga po ang atin pong topography ay pababa, no? So, kung mapapansin nyo, pababa po ang ating dahilig po tayo. Hindi pa nga po ito sloping talaga, rolling pa yung side na to. And may area po tayo na talagang sloping. So, ang isa sa mga nakikita namin na pwedeng mangyari ay pagka po tayo ay nagdilig ng tuloy-tuloy, tulad ng ginagawa natin nung una, ay nadidilig nga ang halaman pero ang topsoil naman natin ay compromise. Siya po ay naaanod pababa, so nagkakaroon ng soil erosion and hindi naman nagkakaroon ng magandang epekto para sa halaman natin in the long run. So inisip namin na gumawa muna ng ganitong sistema. Tingnan natin, in principle kasi mukhang viable siya. So pakita ko po sa inyo paano ang sistema nito. Very simple lamang naman po. So ito yung naisip namin gawin. Yan. So pati po maliit at saka malaking halaman, yan po ang aming ilalagay. So mapapansin ninyo, medyo may maliit kami mga containers kasi DIY lang to, kung ano available po sa bahay natin. Pero ideally ang aming pong hinahanap talaga ay 7 liters and above. Para sa mga malalaking puno. Yan. Pero po dun sa mga bagong tanim, yan, gumagamit po kami ng maliit na container. And yung iba po, yung maliliit pa, ay kahit po bote ng soft drinks. Yan. So ngayon, ang ginagawa po namin ay amin pong tinitingnan yung timing. Kasi gusto natin mangyari, malaman natin kung at what timeline mauubos ang isang lalagyan. And nagusto sana natin ay ang isang puno nito ay sana ay 24 hours tumagal. Yun po ang ating hinahabol. So ma-adjust naman po yung timing niyan. And pakita namin sa inyo kung paano. And tayo po ay binisita ng ating isang magiting na pag-uube, Tatay Tony. Yan, yung bunga, sinasabi. O yan, ipasulubong pa sa atin na bunga ng ube. Yan mga kasama. May bunga pala ito. Oo. Ang galing Tinatanim ko dito. Yan. So nagdala po ng ube si Tatay Tony. Pangtanim natin. Yan. So, sa totoo lang po, in theory, maganda po ang principle naman ng ating drip irrigation na naisip. Ngayon naman, time naman para i-apply natin sa field. Tingnan natin kung gagana din. So, up to now, tayo po ay kukolect pa rin ng mga container. So, nananawagan po ako sa mga kaibigan natin. Yan. And then, ang mangyayari naman po dito, yung ating mga water pumps ay diretso sa, instead na nakalatag yung hose natin, ay diretso sila. Yung ating mga hose ngayon, dalawang small pumps at saka isang major na water pump
ay magkakaroon tayo ng filling or yung station para sa doon tayo mag-i-imbak, and then from there may dalawa tayong o tatlong hose, no, na magpupuno naman ng ating mga containers na ito. Yan. So ito po ang ating state-of-the-art irrigation system. Yan. So ang main concern po namin, kaya po namin ginagawa ito, no, ulitin ko lang po, dahil nga pag tinuloy-tuloy namin yung sistema ng pagbabatubbig, which is paagos talaga, ano, heavy flooding, ika nga, ay mauubos at magkakaroon tayo ng soil erosion. So eventually, mawawalan sustansya ang ating lupa at mahihirapan ding bumunga ang ating halaman. Magiging pamahal ng pamahal ang mga requirements natin para mapabunga sila dahil nga mawawala na yung o nawawala ang nutrient ng lupa. Yan. So, i-update po namin kayo, no, sa result natin. Pero so far, kung sa nauna natin dineploy, ay maganda na po ang ating timing. Nakuha na po ni Jong ang prinsipyo, ano, ang tinatawag niyang bunot technology. Yan. So ito po ang ginamit natin, ano, water container na 7 to 10 liters po ang laman. Then naglagay tayo ng isang butas sa ilalim. Ang pakong ginamit po namin dyan ay 1.5 ang size. Importante po na may takip yan, ano, dahil nga po prinsipyo ng physics ang ginagamit natin, na habang paghigpit ng ating pagkakatakip ay pagbagal naman ng ating paglabas ng tubig. Ito po yung nakikita nyo ngayon na ating pong hinigpitan ay nahina na ang labas ng tubig. Pagka naman po ating niluwagan yan or normal lang yung pagkakatakip ay nalakas naman po ang labas ng tubig. So ganun po ang ating gustong mangyari, ano, makontrol natin ang level ng paglabas ng tubig para po umabot siya sa at least 24 hours ang isang 7 to 10 liters bawat puno. So ito naman po yung ginamit natin na water jug or yung mga containers na available sa bahay. Admittedly, napalaki po yung ating ano, no. Although dineploy na natin siya sa iba-ibang lugar natin, medyo napalaki po yung butas natin dyan. Dahil nga po, syempre, in-experiment pa natin, ano. Ang solusyon naman na ginamit natin, which is napaganda pa nga po ang resulta, ay yung butas po, inilagay namin, Kuya Jong, ng bunot. Yan. So, hindi lamang po yung takip ngayon ang magdedetermine o level ng higpit ng takip natin, ang magdedetermine na paghina o paglabas ng tubig niyan. Yun pong haba ng bunot na nakalabas dyan ay makakatulong din sa pag-determine natin gaano ka bagal o gaano kahina ang paglabas ng tubig. Siyempre, paghaba po ng bunot, paghaba ng travel ng tubig, ay ganun po kahaba din ang tagal niya, no, sa paglabas ng tubig niya. So, pansin natin dito, nung atin pong binuksan, ang takip ay napakalakas po ng tulo ng tubig, ano. Yan. And then nung atin naman pong tinakpan, yan po ay medyo hinigpitan ng todo ni Kuya Jong. Yan. Ay humihina naman po ang labas din ng tubig. So patak-patak na lang halos, ano po. Yan. So ganun po yung ating drip irrigation, ano, na naisip, very simple, very practical, and gumagamit lamang tayo ng mga simpleng materyales. So pwede pong habaan yung bunot niyan, pwede rin pong gumamit ng ibang pwedeng pangpasak dyan, ano? Pwedeng bulak, pwedeng gasa, at kung ano po ang available sa inyong lugar. Pero ang amin po naman dito ay bunot lamang ang aming ginamit. So simple lamang naman po ang pag-deploy nito, ano, paglalagay nito. So maghuhukay lamang naman po tayo dun sa ibabaw, no, sa taas ng ating puno. Especially kung again itong ating orientation nga po ay dahilig ang ating lugar. So sa taas lang po muna natin ilagay, no, para sigurado tayo na yung tubig ay didiretso pababa.
So hindi naman po laliman ang ating ilalagay na o gagawing hukay. Kailangan lamang po ay at least mga lahati. Kapag nilubog po natin yung ating container, ay kalahati po ang nakalubog at kita naman po natin yung other half ng ibabaw para makita pa rin natin yung level ng tubig. Then ilalagay lang po natin yung lupa pabalik, and ganyan na po kasimple yan. No? Yung butas po ay na ginawa natin ay maganda nakaharap doon sa mismong halaman para po pag labas ng tubig ay nakadiretso sa kanyang mga ugat. So once po natin mailagay na yung mga container, tayo naman po para i-test natin yung kanilang function. Ano? So ang ginawa po natin dito, ito po ay 7 liters na container, ano? And nilagyan natin siya ng tubig. And then para makita natin kung gumagana siya at ma-determine natin yung tamang higpit ng takip niya para po sa paglabas ng tubig. And then ma-determine natin yung flow rate niya later. Ano? So ito po ay halos pupunuin natin para po makita natin kung talagang gumagana siya at saka mabilis natin ma-determine yung level ng tubig, no? Kung gaano siya kabilis o kabagal. Yan. So halos pinuno po natin yung ating isang container, and then ang pagkakatakip po natin dyan ay yung normal lamang ng higpit. Hindi po natin hinigpitan ng todo, lamang pong normal lamang. Yan. So mapapansin natin ngayon na halos parang hindi po siya nababa pa, ano? So hintay-hintay lang po tayo ng ilang saglit at atin pong mag-determine yan. Ang maganda naman po dito ay ang gusto nating mangyari, again, no, tulad na nabanggit natin, ay isang bote po sana ay tumagal ng at least 24 hours. Ngayon atin naman pong bubuksan, makikita natin na nung atin pong pinihit ay biglang parang lumobo po yung loob, and then yan. Pagka po ating binuksan ay ang bilis po ng baba ng tubig. Pero hindi naman din po ganun kabilis dahil nga ang ginamit din po nating pako dito o butas dito ay 1.5 lamang. Yan. So yun po ang pwede nating i-adjust, ano, yung laki ng tubig, laki po ng pako o butas sa ilalim. Pagka po masyadong malaki ay hindi po din magagana ang ating timing. So itong isang ito ay medyo malaki po yung butas na nagawa namin. So naglagay kami ng mas mahaba na bunot. Nakatakip o nakapasok dun sa kanyang butas. Ngayon ino-observe namin. Mukhang bumagal na po siya. No? Yan. So ang gusto nating mangyari ay maubos siya within 24 hours. Yan. Yun muna yung first stage natin. And then mas babagalan pa natin later on. Pero yun muna, gusto natin makita gaano kabilis ang paglabas ng tubig. Yan. So syempre ang orientation po natin, kung ang atin pong lupa ay pababa ganon, so doon po tayo sa pinakataas niya para natural na gravity na lang yung magpapabagsak sa tubig sa ilalim. So this way, pag nagdidilig po tayo, hindi po kailangan basain yung pinaka ibabaw ng lupa. Lagi pong nakakapain o nakakainom ang ating halaman kahit na nasa ilalim po ng lupa ang tubig natin. So hindi po siya nagpuputik sa ibabaw, ano? Mapapansin niyo. Yan. So isang way din po 'yon. Kasi napapansin namin na malakas din po ang chances of gummosis pag lagi pong basa yung base ng ng halaman. So this way, ang isa mo nakita namin na possible na maging benefit nito since ilalim yung dinidilig na yan. So ito po yung itsura niya, ano. So ina-expect namin din na malamang sa malamang pagka po ito ay nakuha namin ng timing at saka po yung volume ng tubig ay ang tingin po namin ay kailangan din magkaroon ng same sa kabilang side, no? Sa kaliwang side para po masuportahan lahat ng side ng puno, no? So
Admittedly, mayroong inefficiency, no, sa sistema nung pagdidilig o pagpupuno sa kanya. Pero amin naman pong willing na i-risk muna yung efficiency in favor doon sa longevity ng lupa. Ano. So kung gumana po ito, kasi ang mangyayari nito ay hindi na po dadaan sa ibabaw ng lupa yung tubig. No? Nakarekta tayo sa baba, doon sa pinakaugat ng puno. Kakaroon po tayo ng hopefully ng mas immediate na effect or same effect, no? Doon sa pagpapatubig ng traditional, no? Yung paagos na tinatawag. So yun po ang aming hinahabol. Mas-save natin ng lupa, at the same time ay matuloy pa rin natin ng protocol, no? Ang isa po naming iniisip pa rin, no? Dahil nga ganito ang sistema natin, ay mag-experiment kami na diyan na din po sa bote ilalagay ang ating mga fertilizers. So instead na pasabog siya, atin pong tutunawin, atin pong i-dilute, and then atin pong i-didilig via drip irrigation. Yan. So yun lamang po ngayon, no? Yun lamang po ang ating update, mga kasama. Tingnan natin kung gagana ang ating munting experiment. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo.